Ako si Qin Chen, ang ikasyam na prinsipe ng dakong Huanhuang. Ipinanganak ako sa royal family pero isang walang silbi na walang kakayahang mag-ensayo. Ang aking ina ay si Liu Gifei. Ang kanyang pamilya ay may malaking kapangyarihan sa palasyo. Malaki ang pag-aalala ng aking ama sa kanya. Wala na akong pag-asa na magpatuloy sa pag-ensayo. Ang tanging hiling ko ay mapanatili niyang ligtas ang kanyang buhay. Ay! Nakatanggap ka ng atensyon mula sa daan. Ang iyong pagkaunawa ay malaking tumaas hanggang sa antasyang antas. Lumalakas ang aking pandama. Itong jade na tablet ay nagtatala ng mga kasanayan na ipinasa ng dinastyang Suan sa mga henerasyon. May isang mahiwagang kasanayan na walang sinuman ang nakakaunawa. Ayon sa alamat, ang dakilang kaisipang yaman. Ito na ang dakilang kaisipang yaman. Talagang karapat-dapat sa lihim ng Xuango. Ang kakayahan ay talagang pambihira. Walang sinuman ang makakapagtawanan sa akin muli. Mahal na Ginoo, nais makipagkita si General Liu. Marahil ay tungkol ito sa labanan sa Liaodong. Napakalakas ng loob ng pamilyang Liu na manghimasok sa aking mga desisyon. Ngunit mahal na Ginoo, ang pamilyang Liu ay may mataas na katayuan sa gobyerno. Hindi lamang si General Liu ang may mga tagumpay. Ang kanyang anak na si Concubine Liu ay ipinanganak pa nga ang siyam na prinsipe para sa hari. Lene, Qin Chen. Isa lang siyang walang kwentang tao. Ginoo Liu. Panahon na para magretiro at bumalik sa probinsya. Opo. Inay, bumalik na si Chiner. Ako, kaya ko nang mag-practice. Talaga ba? Chiner, ang galing. Pero hindi naman mahalaga sa ina kung makakapag-practice ka o hindi. Ang mahalaga ay healthy ka palagi. Nasa mabuting kalagayan. Inang Reyna. Ako, si Qin Chen, ay nanunumpa dito. Sisikapin kong protektahan ang Inang Reyna. Sen Jingwang. Taon-taon ay walang alalahanin. Sining ng pag-akyat ng pagong. Makakatulong ito upang palakasin ang katawan. Tama ito para sa akin. Nabasa mo ang tungkol sa turtle shell kung naintindihan mo ng biglaan. Ngayon ay nagawa mo na. Mali ito. Parang mas pwedeng paunlarin pa ang teknik na ito kung bahagyang a-adjust ang daloy ng enerhiya. Binabati kita. Nakapagtagumpay sa Guaijiagong. Umangat sa Jusician Leigong. Amang Emperor, may mahalagang bagay akong nais ipaalam. Anong mahalagang bagay? Nabalitaan sa harem. Mayroong gumagawa ng mga ritual ng pangkukulam. Nais na patayin ang emperador. Matapang. Sino ang nagtatangkang kumatay sa akin? Pagsagot, Emperador. Ito ay ang pamilya Liu. Si Liu Guifei at ang kanyang anak na si Qin Chen. Salita lamang, walang katibayan. Mayroon bang may papakitang ebidensya? Wala sa kasalukuyan. Ngunit kung makakaya ko, nasyasatin ang silid ni Liu Guifei. Tiyak na makakatagpo ako ng mga bakas. Nagawa ko na. 34 nagawa ko na. Sige na. Tandaan mo. Huwag palampasin ang sinumang may masamang balak. Sige po. Ipasa ang utos ng kanyang kamahalan. Matapang na Liu. Gumamit ng mahika para makapanakit. Bawiin ang pagkilala. Pagsaluhan ng lason at ipapatay. Inuusig po kayo, kanyang kamahalan. Hindi ko kailanman nagawa ang ganitong bagay. Nagawa mo na ba o hindi? Hindi mo maaring sabihin na ikaw ang may karapatan. Qin Jan, bakit ka nandito? Lene, siyasatin mo ako. Mga sinaunang aklat tungkol sa pagpapalakas ng katawan. Ay. Ay. Lanan. Ay. Yo. Anong klaseng sirang sinaunang paraan ng paglinang ng katawan ito? Matagal nang narinig ko na ang prinsesa ay naghanap ng mga sinaunang aklat sa paglinang ng katawan gamit ang malaking halaga. Bakit? Haha. Akala niya papayagan kong mag-practice ang inutil kong bunsong kapatid para makabuo ng kakaibang paraan. Hindi. Hindi inutil si Chiner. Your Highness. Nahanap na niya. Hindi ito sa akin. Huwag niyo akong siraan. Siraan. Ito ay malinaw na ebidensya na walang duda.
Nabuo ang iyong kaisipan. Ito ang Divine Emperor's Prison Resisting Fist. Ngunit kanina lang, iisa lang ang pumasok sa biblioteka, ang ika-9 na prinsipe. Paano siya magiging siya? Walang silbi si Qin-chan. Lumabas ka na dyan. Anong nangyayari? Udyok ng hari. Si Liu ay isang mahalagang reyna. Gumagamit ng mahika upang mangloko. Nagnanais mag-alsa. Kaya pinatay sa pamamagitan ng lason. Kasama ang anak niyang si Qin Tiantong sa kasalanan. Impossible. Talagang imposibleng mangyari ito. Hindi gagawin ng inang reyna ito. Ikaw, walang kwentang tao, gusto mo pang labanan ang utos. Gusto kong makausap si ama ng hari. Para personal na magtanong. Sa tingin mo, ikaw, makasalanan. May muka pa para makaharap sa ama ng hari. Yumuko ka sa akin. Paano kung ayaw kong yumuko? Ang tapang mo pa rin. Ipapako kita sa lupa. Kailangan mong yumuko. Palad ng pagkagat ng kaluluwa sa dilim. Magkibit-bisig ka na. Ang aking yumong ihisigani ay kayang ipasok ang masamang hangin sa katawan ng kalaban na sumisipsip sa bawat ugat mo at ganap na gigibain ka mula sa loob. Sa totoo lang, walang nagmamalasakit kung may kasalanan ba ang pamilyang Liu. Ang nais ng inyong emperador ay ang mawala kayo, pamilyang Liu. Nagsisisi ka ba? Wala nang pag-asa. Sino ba ang nagsabi na ikaw ay isang prinsipe? Pero sadyang isang walang kwentang tao ka lang. Ikaw. Ngayon, ang lason ay naipadala na sa palasyo ni Liu. Ang iyong ina, dapat namatay na siya. Hindi. Ate-san. Qin-chan, anong ginawa mo kay Ate-san? Siyang pang-alis ng lamig. Ibigay mo sa akin. Umalis ka. Inang Reyna. Inang Reyna. Ina. Gising ka na. Ako ito. Qin-chan. Nandito na si Chiner. Pasensya na, nahuli ako. Ito ay hinanap ng Inang Reyna para sa'yo. Pagsasanay ng mga kasanayan. Inay, huwag kang matakot. Tatawag ako ng manggagamot ngayon. Gusto rin ng ina na makasama ka palagi. Upang makita kang lumaki. Makita kang mag-asawa at magkaanak. Sayang at hindi ito magagawa ng ina. Chiner, sundin mo, inang. Mabuhay ka ng maayos. Mabuhay ka ng payapa. Dapat ay maging maayos ka. Inang. May mahalagang bagay akong ipapaabot sa amang emperor. Tumayo ka. Ipinapaabot ko po sa amang emperor. Pinugutan si General Liu sa women. Binawian din si Empress Liu gamit ang lason. Magaling ang ginawa mo. Pero, hindi iginagalang ni 9th brother ang utos. Matapos masugatan si 3rd at 7th brother, hindi na siya nakita. Pati yung inutil na yon, nagmatigas din sa utos. Ipasa ang utos ko. Makita si Qin-chan. Dito mismo, patayin. Hindi ba ito ang walang silbi kong nakababatang kapatid? Alam kong bobo ka. Hindi ko akalain na magiging bobo ka hanggang sa punto na kusa kang pumunta dito para mamatay. Qin-chan. Dapat ikaw ang umalis. Amang Emperor. Ang usapin ng mangkukulam at sorcery ay pawang kasinungalingan at paniniralang. Ang aking ina sa kasal at ang pamilya Liu ay pawang nilinlang. Pakiusap poon, magpaliwanag kayo ng patas. Ika-9 na anak. Parang baliw ka na yata. Ganito ka makipag-usap sa ama. Walang kwenta kang tulad mo. Hindi mo man lang alam ang pinakapayak na mga patakaran.
Sapat. Patay na nga ang tao. Anong mapapagsiyasat pa? Amang. Ikaw nga pala talaga. Ikaw na ang isang walang kwentang hari. Mapanganib ka. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na ikaw ay isang walang prinsipyo na masamang hari. Tao. Hulihin siya. Isagawa ang hatol dito mismo. Palitan. Bilang emperador, manggugulo at walang katarungan, ang pamilya Liu ay nakipaglaban para sa bansa. Nakapagtayo ng kalahating kaharian. Ilang mga lalaki ang nag-alay ng buhay para sa bansa, namatay sa digmaan. Ngunit ikaw ay nagtaksil at pumatay ng mga tapat. Bilang isang ama, hindi ka karapat-dapat. Ngunit ikaw ay may masamang balak. Ilagay ang iyong asawa at mga anak sa panganib. Sapat na. Agad na patayin siya. Ito ay lupain ng mga Diyos. Impossible. Hindi maaaring mangyari. Diyos ng lupa. Bakit siya pa ang ganitong inutil? Inaanyayahan ng hari na umakyat sa langit. Rebelled si Qin Shan. Hindi mo lang nilalabag ang utos ng hari. Patuloy pa rin ang malaking gulo sa palasyo. Nagnanais na patayin ang hari. Ako, Prinsipe Qin Zhan, inutusan na puksain ang rebeldeng nagtatangkang pabagsakin ang estado para muling itayo ang dangal ng bansa. Gusto ko kayong humalik sa puntod ng aking ina. Pagsisisi sa pamamagitan ng pagyuko, kapangyarihan ng Diyos ng imperyo. Sinasabi ko na may koneksyon ang pamilya Liu sa mga demonyo. Ang basura ay basura pa rin. Kahit gaano pa karaming teknik. Ito ay basura na may gintong gilid. Nakita mo ba? Hindi mo ako matatalo. Sasabihin ko sa'yo, matagal na akong pumasok sa ilalim ng pangangalaga ng dambana ng Haring Digma. At ito ang aking mahahalagang sandata na ibinigay ng dambana ng Haring Digma. 5 ang mga bahagi, lahat ay emperador. Sa sandaling hawak ko ito, protektado ako. Qin Shan, paano mo ako mapapatay? Mas mainam na sumuko ka na lang at magpasako. Maghanda kang tanggapin ang parusa ng dambana ng digmaan. Dambana ng digmaan. Iyon ang alamat na dambana ng digmaan. Ang lakas ng dambana ng digmaan ay higit pa sa dakilang swan. Ano ang magagawa ng dambana ng Diyos ng digmaan? Ngayon, narito na ang hari ng langit. Hindi ka nila mapoprotektahan. Ano? Hindi ka pa kakawalan ng dambana ng digma. Narito na ang dambana ng digma. Papatayin ko rin ikaw. Ngayon, ikaw na ang susunod. Qin Shanhe. Ikaw. Nabaliw ka na. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Nangahas ka talagang saktan si Qin Zhan. Anong magyayari kung nasaktan siya? Hindi lang siya, kundi ikaw rin. Nabaliw ka. Nabaliw ka na. Ako ang iyong ama, ang emperador. Ama. Nakakatawa. Mula nang ako'y isilang, hindi mo man lang ako tinignan. Mula pagkabata, pinagtitripan ako ng mga kapatid. Hindi mo rin kailanman inusisa. Akala ko'y ako lang ang may problema.
Ngunit ngayon, ang aking ina ay brutal na pinatay. Dito ko lang naisip ang totoo. Nasa mga mata mo. Kami ay mga piyesa lamang. Hindi. Huwag lumapit. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ginto, pilak, kapangyarihan sa militar. O kaya ngayon, ipapangako ko na ikaw ang magiging tagapagmana. Ipapahayag kita bilang prinsipe. Ano ang gusto ko? Gusto ko bumalik si inay. Magagawa mo ba yon? Yung mga paumanhin na yan, mas mainam na sabihin mo mismo sa inay mo. Nabaliw siya. Sira na siya sa isip. Pinatay niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Talagang sira na siya. Tapos na. Malapit nang bumagsak ang Datsuan. Ngayon, gusto kong makasama ninyo ang aking ina sa kanyang libingan. Pigilan mo. Bata pa. Ikaw ay naglalakas loob. Nasaktan ang mga disipulo ng templo ng Haring Digmaan. Templo ng Haring Digmaan. At ano kung ganon? Pagdating ni Haring Digmaan, papatayin ko pa rin kayo. Nagsasalita ka ng may kayabangan. Naglalakas loob kang siraan si Haring Digmaan. Naghahanap ng kamatayan. Sibat. Tanong sa langit. Maliit na langgam. Walang kaalam-alam. Ito ba ay may tuturing na sining ng espada? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sining ng espada. Ito ay... Paano nangyari? Bata, ano ang ginawa mo sa mga disipulo ng dambana ng digma? Karaniwang espada ay kayang putulin ang lahat ng bagay sa mundo. Ngunit ang espada na aking naunawaan ay tanging kayang putulin ang kaluluwa ng lahat ng bagay. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Qinjian. Talaga namang may napakagaling kang kapatid. Ang pangalan mo ay Qinjian, di ba? Ang pinaka-pinahahalagahan sa ating Zhan Huangdian ay mga katulad mong pambihirang talento. Ang nagwagi ang hari. Ang talo ay naging kriminal. Kung handa kang sumali sa amin sa templo ng hari ng labanan, maaari na kitang tulungan ngayon. Patayin ang iyong kalaban. Pero tumanggi ako. Sa isang organisasyon na kahit si Qinjian ay makasali. Hindi ko nagugustuhin. Dahil ayaw mong sumali sa amin. Kaya wala akong magagawa kundi hilingin sa iyo na mamatay. Mas mabuting mauna. 2 manggas ng dragon. Desisyon ng Diyos na emperador sa bilangguan. Kahit na maliit na kasanayan, naglakas loob pang magpakitang gilas. Paghuhubog ng langit. Lene, ang pagpatay sa mga mahihina ay hindi ko hilig. Mag-practice ka muna. Kapag lumakas ka na, babalikan ko ang ulo mo. Nasaan ka man tumakbo. Tatlumput-anim na araw na palaso ng espada. Ang bilis mo. Hindi ko makita ng maayos. Ito na ang ngayon. Naiintindihan mo na. Natutunan mo ang 36 na araw na espada. Tumakbo na.
Sa hinaharap kapag natapos ko ang aking pagsasanay, tiyak na, aapakan ko ang dambana ng digmaan. Ina, ako si Xiaoshan. Pasensya na. Maaaring kailangan kong umalis sandali. Para maparusahan ko yung mga nagsinungaling sa'yo. Lahat sila ay magbabayad. Abangan mo ang magandang balita ko. Kulang na lang ikaw kay Kinzan. Naiintindihan mo na. Natutunan mo na ang 7-star technique. Hindi sapat. Ang mga Diyos sa lupa ay simpleng panimulang antas ng landas ng mga Diyos. Mayroon pang tunay na Diyos at gintong Diyos. Dakilang gintong Diyos. Diyos ng mga Diyos. Emperador ng mga Diyos. Sukdulan ng mga Diyos. Ang Diyos ng digmaan sa digmaang palasyo ay nasa antas ng emperador ng mga Diyos. Isang daliri niya lang ang makakapagpatay sa akin ngayon. Kaya kailangan kong maging mas malakas. Nakaunawa ka na ng emperador na kakayahan. Sining ng labanan ng pinakamataas. Nagawa na. Sa wakas ay nakalagpas na sa tunay na Diyos. 3 araw lang ang kailangan para makalagpas. Ganito kabilis ang pagsasanay. Talagang hindi nakakagulat ang kanyang natatanging talino. Kung makatagpo ako muli ng espadang bituin, isang suntok lang ang kayang pumatay sa kanya. Kahit na natutunan ko na ang mga ganitong pambihirang teknik. Kulang pa ako ng isang angkop na kayamanan. Saktong-sakto para subukan ang teknik na yon. Dakilang teknik ng paghuhulma ng kayamanan. Ang dakilang teknik ng paghuhulma ng kayamanan ay gumagamit ng kalikasan bilang pugon. Kayang gawing anuman. Totoo nga ba? Kahit na may lakas ang maliit na marka na ito, malayo pa rin sa sapat. Dapat akong maghanap ng mas maganda pang bagay na pwedeng gawing sangkap. Naalala ko ang pamilihan. Parang may isang lugar na tinatawag. Yapak ng hiyas. Ang pirasong ito ng Xuanjin Meteorite ay talagang mahal. Saan ito naging mahal? Sa aming treasure pavilion, lagi naming binibenta ang mga bagay sa ganitong presyo. Kung sa tingin mo ay mahal, isipin mo na lang ang dahilan mo. Hindi ka nag-aral ng mabuti. Wala kang sapat na naipong spiritual stones. Ang pirasong ito ng magical artifact. Gaano karaming espiritual na bato ang maibebenta? Ito ay hindi bababa sa isang 3rd tier na artepakto. Ito ay isang karaniwang 1st tier na artepakto. Walang espiritu na masasabi. Kaya't nagkakahalaga ito ng 30 espiritual na bato. Ginawa ito gamit ang malaking teknik sa paglikha ng artepakto na pinagsama mula sa isang bundok. Sapat na para sa tunay na Diyos. Maaari nang ituring na 4 na antas na mahika. Antas ng mahika 30 espiritual na bato. Talagang madumi ang tindahan ng yaman na ito. Ang mahikang ito ay akin mismong nilikha. Alam ko nang mabuti ang antas. Kung hindi mo alam ang halaga, maghanap ka na lang ng ibang makakakita. Ako si Qiantong, naglingkod bilang tagapangalaga sa Treasure Building sa loob ng 20 taon. Nakita ko na ang hindi bababa sa 10,000 mahahalagang bagay. Mayroon ding 8,000 piraso. Hindi ko makikilala kung anong kalidad ito. Kilalang kilala ang kakayahan ni tagapangalaga Qian sa kabisera. Ikaw, isang batang walang karanasan. Mangahas na tanungin ang mga alituntunin ng Treasure Building. Ang Treasure Building ay isang lugar na may kredibilidad. Ang pagsusuri ni Steward Qian, laging patas at walang sinungaling. Ang mahalagang bagay na ito ay 30 espiritu na bato. Sa tingin ko, nagpunta lang siya para manloko. Gusto niyang sisingilin gamit ang isang sirang mahalagang bagay. Kung ganito kagaling mag-espesyal na alahas, bakit hindi ka mag-apply bilang master ng paggawa ng armas? Bumibili ka pa rin dito. Nakikita kita. Hindi mo pa nga alam ang hangganan ng pagiging isang tagagawa ng armas. Ito. Yung lakas na ito. Hindi basta-basta ang taong ito. Gusto mong mamatay. Gumagawa ng gulo sa Treasure Pavilion. Hindi alam ang buhay at kamatayan. Ang Treasure Pavilion ang pinakamalaking tindahan sa lungsod na ito. Sino ang may lakas ng loob na magpakasaya dito? Talagang sawa na sa buhay. Mukhang ang Treasure Pavilion ay talagang umaabuso sa mga customer. Sino ang nagmamalabis sa aking Treasure Pavilion? Magandang araw, Elder Sun Yao. Ang taong ito ay sadyang nilalait ang Treasure Pavilion. Gamitin ang isang antas na mahika para magpanggap na ika-4 na antas na mahika. Pagkatapos kong matuklasan, sinasabi pa nilang masama ang aming tahanan ng mahahalagang bagay. Bukas ang aming tahanan ng mahahalagang bagay para tumanggap ng mga bisita.
Totoo na may mga bagay na hindi tama sa aming tahanan ng mahahalagang bagay. Pero kapag nagsimula kang magulo sa loob ng tahanan ng mahahalagang bagay, ikaw ang may mali. Anong gusto mong mangyari? Dahil tiwala ka sa iyong kakayahan sa paglikha ng mga kagamitan. Nais kong makipagpusta sa iyo. Sa mga produkto na nakalagay dito sa Treasure Building. Pumili ka ng isa. Sino man ang pumili ng pinakamahal, siya ang mananalo. Kung manalo ka, pwede mong kunin agad ang mga pinili mong bagay. Kung matatalo ka, mag-iwan ng bakas ng bundok. Humingi ng paumanhin sa akin sa Treasure Hall. At pagkatapos ay yumuko at magpasalamat ng 3 beses. May lakas ka bang tumanggi? Dahil meron kang ganitong dakilang kasanayan sa paglikha ng mga hiyas. Sa mundo, walang hiyas na hindi mo kayang likhain. Siyempre, hindi ka magkakaroon ng mga materyales at mga bagay na hindi mo makilala. Masyado akong tiwala sa sarili. Sang-ayon ako. Magandang lakas ng loob. Magandang lakas ng loob. Magandang lakas ng loob. Sariling kahiyan. Si Elder Sun Yao ay isang 5 antas na alchemist. Makakapaglikha ng 5 antas na mahika, na maaaring gamitin ng mga gintong Diyos. Hahaha. Mga nakakatawang tauhan. Kailan magsisimula? Gagamitin ang insenso bilang takdang oras. Bibigyan kita ng kalahating sulo ng insenso. Magsimula na tayo ngayon. Masyadong maikli ang oras ng insenso. Ang kaalaman ko tungkol sa Zhenbao Tower ay hindi kasing galing ni Sun Yao. Ang simpleng paghahanap ng mga kayamanan ay talagang hindi sapat. Kailangan talagang maghanap ng ibang paraan. Yung mga iyon ay basura. Hindi na titingin sa mga kayamanan. Sa halip ay pipiliin ang mga pira-piraso. Mukhang nagbigay na siya ng pagsuko. Ito ay na hindi nakikita ng iba. Ngunit sa pamamagitan ng pakiramdam ng dakilang pagbabalik ng yaman. Sa piraso ng tanso na ito, nararamdaman ko ang daan ng naunang emperador. Sa ilalim ng lumot, tiyak na naroon ang walang kapantay na kayamanan. Pinili mula sa isang tambak ng basura. Ang tunay na basura. Mas mabuti pang aminin mo na lang natalo ka. Ngayon ay nagmamaliit ka na sa sarili mo. Hindi ba't parang clone ka na ngayon? Sa ganitong kakulangan sa paningin, bakit ka pa makikipagkumpetensya sa isang master blacksmith na pang-5? Ngayon, hindi pa rin sigurado ang resulta. Hindi mo pwedeng isipin na ang mga pinili kong bagay ay matatalo sa mga pinili mong basura. Sasabihin ko na agad. Yung mga bagay na yun, matagal nang na-verify. Lahat sila basura. Yung nag-verify. Ngunit ako ay isang 7 antas na alchemist ng Treasure Pavilion. Alam mo ba kung ano ang 7 antas na alchemist? Sila ang mga kayang gumawa ng mga bagay na kasing antas ng isang Diyos. Sinasabi nilang lahat ng iyon ay basura. Hindi ba? Mas mahusay pa ang iyong paningin kaysa sa 7 antas na alchemist. Talagang nakakatawa ako. Sinasabi ng mga 7 antas na alchemist na basura ang mga bagay na yon. Tiyak na basura. Kung wala kang pipiliin. Iyon ang talagang pagkatalo. Hayaan kitang talunin ng lubusan. Pipiliin ko lang ang kahit ano. Hindi kita abalahin. Ngayon, talo ka. Kailan ba ako natalo? Yung piraso sa kamay mo walang halaga. Pinakamataas, isang batong espiritu lang. At yung pinili ko, tawag dito, Bihayon Sword. Ito ay isang pangalawang antas na magic na armas. Halaga nito ay 30,000 na batong espiritu. Malinaw ang panalo. Agad kang lumuhod. Lumuhod ka. Ang piraso ng basura na ito ay hindi maihahambing sa mahika na nagkakahalaga ng 3,000 espiritu. Napakalaking biro. Mabilis magbuwal ka. Lene, mga tao na walang mata at walang halaga. Anong sinabi mo? Sinasabi ko sa inyo, kayo'y may mga mata ngunit walang mga perlas. Nais mo bang sirain ang kasunduan? May lakas ng loob kang sirain ang kasunduan. Sigurado akong mamamatay ka. Sandali lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay. Walang kapantay na kayamanan. Hahaha. Talagang isang hangal. Kumuha ng piraso ng basura at akalain kayamanan. Walang kaalaman sa sarili. Ito. Anong amoy ito? Ay, ang paraan na ito. Hindi ko pa kailanman nakita. Kahit na may kaunting kakayahan si Kintayan sa pagbuo ng mga kagamitan. Ngunit basura, ay basura. Ano man ang pagsasanay, basura pa rin ito. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang tunay na anyo ng kayamanang ito. Ipagpaalam niyo sa kanila, gaano kayong bulag? Langit. Hukbong ng langit at lupa. Ito, yung piraso ng mahiwagang kasangkapan, na nagagawa nitong ipakita ang anyo ng langit at lupa. Grabe, ang galing. Ang anyo ng kalikasan. Sa kanyang kamay ay tunay na walang hanggang yaman. Pinakamataas na sandata ng imperyo.
Ito ay isang piraso ng nasirang bahagi ng pinakamataas na sandata ng imperyo, na naglalabas pa rin ng aura ng immortal na emperador. Tama. Ito ang pinakamataas na sandata ng imperyo. Ang piraso ng nasirang bahagi nito, kaysa sa iyong pangalawang antas na mahika. Ako. Talo ako. Hindi ko akalain na ganito kataas ang antas ni Qin Chen. Sabi ng mga pangpito na master ng pagmamanupaktura, basura lang ang gawa niya. Pero kaya ni Qin Chen na baguhin ang kapalaran. Siguro si Qin Chen, mas malakas pa kaysa sa mga pangpito na master ng pagmamanupaktura. Ito ay mga piraso ng imperial na sandata. Magdagdag ng ilang materyales. Baka makagawa tayo ng sandatang kasing antas ng imperial na sandata. Sandali. Ano? Ito ba ay balak na sirain ang kasunduan? At ano kung sirain ang kasunduan? Narito ang teritoryo ng aking treasure house. Basta't mamatay kayong lahat dito. Walang makakaalam tungkol sa mga bagay ng Extreme Path Imperial Weapon. Treasure house. Kailangan pumatay at magtakip ng mga labi. Ito ang tunay na treasure house. Kinuha ang mga piraso ng aking Imperial Weapon. Kailangan kong makita kung gaano kayo kalakas. Sa Zhenbao Tower, kumilos ka. Ikaw, Qin Chen. O ang Zhenbao Tower ay nakatayo na sa loob ng libu-libong taon. Sa napakabatang edad. Nagmamalakas loob ka pang gumawa ng gulo sa Zhenbao Tower. Alam namin na may kakayahan ka. Ngunit hindi basta-basta ang Zhenbao Tower. Kami ang mga nakatatandang tagapangalaga ng Zhenbao Tower. Lahat ay mga gintong Diyos. 2 gintong Diyos. Sapat na sapat ang pumatay sa iyo. Maging masunurin at ibigay ang mga piraso ng emperador na sandata. Kung hindi, 2 matatandang gintong Diyos. Talagang nakakatakot ang yaman ng treasure building. Qin Chen, ibigay ang mga piraso. Gusto mo bang dalhin ang lahat sa kapahamakan? Tama na. Huwag kaming patayin. Si Sun Yao ang lumabag sa kasunduan. Ano ang kinalaman ko dito? Walang hiya. Sobrang mabangis. Gusto mo bang patayin tayong lahat? Sumpa, ang treasure tower. Kaya mong agawin ang napakaraming cultivator. Ngayon, sabay-sabay tayong aalis. Kayabangan. Qin Chen, nais mo bang subukan? Dalawang manggas ng kinglong. Ano itong kapangyarihan? Sobrang nakakatakot. Si Qin Tian ay may ganitong kapangyarihan. Kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan, ito'y para lang takutin ang iba. Antas. Ang tunay na pagkakaiba. Si Qin Tian ay isang basura lamang. Turuan natin si Qin Chen kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ihatid kayo sa inyong daan. Impossible. Qin, bakit ganito kalakas si Qin Chen? Iyon ay isang Golden Immortal Elder. Si Qin Chen ay isang Golden Immortal lamang. Talagang pinatay lahat. Patawarin niyo ako. May mata kami pero bulat. Hindi namin dapat nasabi ang masama sa inyo. Patawarin niyo ako. Umalis na kayo ngayon. Hindi na namin kayo hahabulin. Salamat, mataas na Diyos. Ngayon, gusto mo pa ba ang mga pira ng emperador na armas sa aking kamay? Hindi. Ayaw ko na. Pakiusap, pakawalan mo ako. Ayaw mo ng bagay. Ngunit may gusto ako. Ano ang gusto mo? Kaya kong ibigay sa'yo. Ano man. Ayos. Kung ganon, kukunin ko ang buhay mo. Itigil mo. Naglakas loob kang patayin ang aking disipulo. Sinira mo ang aking mahalagang Tor. Dapat kang mamatay. Ang Jewel Tower ang una kong niloko. At ang paglabag sa kasunduan ay kasunod. At balak pang patayin. Kagagawan mo. Hindi ka pwedeng mabuhay. Kahit sino pa ang tama o mali. Mga bagay sa Jewel Tower. Lahat ng ito ay mula sa tanggapan ng mga yaman. Ano ka ba? Ngayon, hindi mo lang ibinabalik ang mga pira ng imperial na armas. Pumatay ka pa sa aking alagad. Sinira mo ang tanggapan ng mga yaman. Karapat dapat kang mamatay ng libo-libong beses. Napaka-absurd ng tanggapan ng mga yaman. Luhi kong parang magnanakaw. Ganyan lang. Nagtatangkang pagtawanan mo ako. Dapat ka ring maging proud. Namatay sa kamay ng isang dakilang immortal.
Dakilang immortal. Hindi ko alam kung kaya niyang patayin. Bata. Sobrang yabang. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Ang agwat mo sa dakilang Lo Jinxian. Ang kapangyarihan ng dakilang Lo Jinxian ay sobrang nakakatakot. Tunay na karapat-dapat sa titulong dakilang Lo Jinxian. Ang lakas ng isang kamay na ito ay isang mahika ng lupa. Sirain mo ito para sa akin. Ang lakas ay napakalakas. 2 manggas ng birding dragon. Hindi ko akalain na mayroon kang ganitong lakas. Mukhang ako ang may kalamangan. Ngunit ang batang ito ay talagang nasa antas ng Diyos. Talagang naharang niya ang atake ng dakilang Diyos. Ang dakilang Diyos ay hindi naman ganoon kalakas. Tama lang yon, isang simpleng palo lang. Ngayon, kukunin ko na ang buhay mo. Subukan mo akong patayin. Yung palo kanina, ginamit ko ang lahat ng lakas ko para lang mapigilan yon. Ngunit sa tulong ng digmaan ng mga Diyos, kaya ko pang makipaglaban sa kanya. Bata, naghahanap ng kamatayan, pagsugpo ng araw at buwan. Ang presyon na ito, mas malakas ng 3 beses kaysa kanina. Labanan na. Sining ng labanan ng kataas-taasang batas. Ito na ang aking hangganan. Hindi pwede. Hindi na niya kaya. Bigyan mo ako. Basag. Putang ina. Sobrang nakakapagod. Itong katawan. Nabali ang aking Sun and Moon Cauldron. Ang katawan na ito, napakabanta nito. Dakilang lumikha. Ganito lang pala. Napakalakas ng kanyang potensyal. Kailangan siyang patayin. Kung hindi, magiging malaking suliranin ito sa hinaharap. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. Lihim na paraan, pagpatay gamit ang dugo. Itong teknik, kahit na ang isang dakilang Lo Golden Immortal sa parehong antas ay mapipilitan mamatay o masaktan, yung amoy na ito, hindi ko mapigilan. Sandali lang. Ginoong Li, bakit ka nandito? Ako. Naakit ako kay Qin Tian. Gusto kong protektahan si Qin Tian. Ginoong Li, sinira ni Qin Tian ang aking treasure building. Ang bagay na ito. Ano ngayon? Nandito ako para ipaalam sa iyo. Hindi ito usapan. Hindi ako sang-ayon. Sabihin mo yan sa likod ko sa dakilang dinastyang Tang. Ginoong Li, naiintindihan ko. Salamat sa iyong pagtulong, Ginoo. Magpakilala ako. Ako ang 3 prinsipe ng Tang Dynasty. Lazy. Tang Dynasty. Isa sa mga pinakamalakas na puwersa na hindi matatawaran ng palasyo ng digma. Ngayon, pinili nila ako. Bakit tutulungan nila ang akin? Talagang kailangan ng tulong. Nakita ko na kaya mong makahanap ng pira ng imperial na armas sa gitna ng kalat. Ganun kalinaw ng mata. Hindi ito magagawa kung walang napakahusay na kakayahan sa paglikha ng mga kagamitan. Kaya naiisip ko na makipagkalakalan sa iyo. Anong kalakalan? Maraming tao dito at magulo ang paligid. Hindi ito tungkol sa lugar na buhay. Pwede bang sumama muna ako sa Tang Dynasty? Doon. Makakapag-usap tayo ng maayos. CJ. Kapatid na Qin, dito na ang tirahan ng prinsipe at prinsesa. Sa harap ay ang lugar na ikaw titira. May puso ka talaga. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Kung meron ang Tang Dynasty, ipapadala ko lahat sa iyo. Ay naku. Kapatid na lalaki, muling mag-imbita ka na naman ng mga taong hindi ka aya-aya. Ay, may. Ito, ay si Qin Tian, kapatid na Qin. Ang kanyang kakayahan, ay mas mataas pa kaysa sa isang 7 antas na alchemist. Siya. Kapatid na San, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 7 antas na alchemist? Ano ang konsepto nito? Kapatid Qin, huwag kang magkamali ng akala. Ang kapatid kong babae ay si kapatid na lalaki. Gaano pa siya katanda? Hindi tulad ng isang 7 antas na tagagawa ng pagsasakatuparan. Sa tingin ko, nagkamali ka ng paningin.
May mga assassin pa rin sa palasyo. Mga laro ng bata. Tigil na. Ito ay prinsesa. Tungkol sa gabi na ito, huwag mong sasabihin. Walang ibang tao. Hindi ko rin sasabihin. Kung may magtanong, huwag mong sabihin. Ako ay isang gintong diyosa. Malakas ba ang gintong diyosa? Ikaw. Sa susunod, maghanap ng tamang posisyon para sa ambush. Hindi rin sapat ang lakas. Ikaw. Nilalait mo ang prinsesa. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ikaw, talagang sinubukan mong saktan ang prinsesa. Hindi naman ako nakasakit, di ba? Huwag magalit, prinsesa. Magkakaroon ka ng problema. Maghintay ka lang. Ay. Naambush at sinisisi pa. Sobrang hindi karapat-dapat. Kapatid Qin, ito ay. Noong kagabi, mas malakas ang mga galaw sa pag-ehersisyo. Sige na. Ako na. May mahalagang sasabihin. May isang napakahalagang imperial na armas na iniwan ng mga ninuno ng Tang Dinastya. Ang tawag dito ay Zhao Huazong. Isa itong siyam na antas na mahika. Palagi nitong ginagamit upang palakasin ang bansa. Noong nakaraang laban namin sa War God Hall, nasira ang Zhao Huazong. Ito rin ang dahilan kung bakit kita niyong tinawag. Kapatid na Qin, magagawa mo bang ayusin ang Zhao Huazong? May alitan ang datang at ang digmaang imperyo. Kaya't ako'y natural na kaalyado. Kung may mga kondisyon si Ginoong Qin, sabihin mo lang. Basta't mayroon ang datang, maibibigay ko kay Ginoong Qin. Sang-ayon ako. Kagalang-galang na hari. Nahanap ko na ang isang taong may kakayahan at talino, na kayang ayusin ang sirkulo ng kapalaran. Ikaw ba yung alkemistang iyon? Ikalawang prinsipe. Saan mo nakuha ang batang ito na napakabata? Wala pang balbas at buhok pa lang siya. Anong antas ang mayroon siya? Ano ang pangalan mo? Isa siyang junior alchemist. Qin Chen. Walang antas. Walang antas. Mahal na hari, itong batang ito, sadyang niloloko mo ang hari. Tama nga. Walang antas. At naglakas loob pang magsalita tungkol sa pag-aayos ng orasan ng paglikha. Napakadali ng sertipikasyon ng alchemist. Kung gusto ko, madali lang. Ikaw, batang walang muwang. Magsasalita ng may kayabangan. Dahil ang batang ito ay nagsasalita ng may kumpiyansa. May lakas ba ng loob mo makipagkumpetensya sa akin sa pagbuo ng armas? Bakit ko makikipagkumpetensya sa'yo? Natakot ka na ba? Kahit ano paman, panalo ako. Sayang ang oras. Walang hiya. Para mong tinitingnan na hindi ka namin kinikilala. Qin Chen, kung magagawa mong talunin si Han Wei, yaman ang Tang. Ikaw ang mamimili. Kung matalo ka, yan ay kasalanan ng paglapastang sa hari. Matapang ka bang subukan? Pumapayag ako. Si Qin Chen, talagang walang pakialam sa langit at lupa, at naglalakas loob na makipagkumpetensya kay Han Wei. Si Han Wei ay isang 7 hanggang tagagawa ng kagamitan. Sa buong mundo ng Tianyuan, mga pambihirang nilalang. Itong batang ito sa murang edad. Ano ang alam niya sa paglikha ng kagamitan? Kaya ako, tiyak na matatalo siya. Sa oras ng insenso, makakalikha ng isang 5 antas na kayamanan. Kaninong kayamanan ang may mataas na kalidad? Sino ang mananalo? Simulan na. Isang insenso. Gumawa ng 5 antas na kagamitan. Sobrang baliw naman ito. Tanging si Ginoong Han na isang 7 antas na panday lang ang makakagawa nito. Talagang naglakas loob si Qin Tian na sumang-ayon. Talagang wala siyang takot sa kamatayan. Siguradong siya ay nagdadala ng kahihiyan sa sarili.
Paghahasa ng kagamitan. Walang mas nakakaalam ng paghahasa ng kagamitan kaysa sa akin. Dakilang sining ng paglikha. Ano ang sining ng paghahasa na yon? Kaya niyang gawing anyo ng batas. Hindi ko pa ito nakita kailanman. Talaga bang marunong si Qin Tian na gumawa ng mga kagamitan? Hindi ito possible. Apoy ng lupa. Paano niya magagampanan ang apoy ng lupa? Makinig kayo. Iyan ay musika ng mga Diyos. Makulay na liwanag. Ito ay isang napakagandang kagamitan na nasa ikalimang antas. Tiyak na ito ay napakaganda. Nakita ko na ang mga katamtamang uri. Ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong liwanag. Musika ng mga Diyos. Ito ay talagang isang limang antas na napakagandang kagamitan. Impossible. CJ. Talagang hindi nagkamali si Lizzie sa kanyang pinili. Talagang hindi ako binigo ni kapatid Qin. Anong antas ng pagbuo ng kagamitan ito? Sa loob lang ng 20 row, nakagawa na ng 5 antas na dekalidad. Sobrang nakakatakot. May laban pa ba? Siya, ano ang ginagawa niya? Ginoong Han. Nakakaluwa. Guro, pakitanggapin ako bilang iyong estudyante. Guro Han, anong ginagawa mo? Bumangon ka na. Han Wei, nabubulunan ka na naman ha. Ikaw ay isang ikapitong antas na manggagawa ng pagsasanay. Paano ka makakakni? Tumahimik ka. Alam mo ba kung ano ang isang 5 antas na pinakamataas na mahusay na mahahalagang kasangkapan? Ako ay nagmamanupaktura ng kasangkapan sa loob ng 70 taon. Hindi pa ako nakakita ng sinuman na makakagawa ng 5 antas na mahusay na mahahalagang kasangkapan. Higit pa rito, sa loob lamang ng isang insenso. Tanging ang banal na guro ng paggawa ang makakagawa nito. Ginoo, pakitanggapin po ako bilang iyong estudyante. Kung hindi mo tatanggapin, hindi na ako makakatayo ng matayo. Tumayo ka na. Tinatanggap kita bilang aking estudyante. Han Wei, nagpapakumbabang bumababa sa harap ng guro. Ginoo, King. Ginoo, pakiusap. Magsimula na at iligtas ang tang. Pakiusap, Ginoo, kumilos na. Pwede na. Ginoo, pumunta po sa yaman. Pumili ng mga yaman. Pagkatapos, dalhin mo ang Ginoo upang makita ang oras ng kalikasan. Lazy, dalhin mo muna ang Ginoo sa bodega. Ama. Ginoo, pakiusap, sumunod kayo sa akin. Mula ngayon, ako na ang disipulo ng banal na guro ng paggawa ng kagamitan. Sulit ang buhay na ito. Nariyan ang Ginoo na ito. Dapat ay malalampasan ang krisis ng tang. Hindi ko akalain na ang imperyo ng tang ay mayroong kahit nakaunting Chaos Mother Aaron. Ginoo, napakaraming kayamanan sa imbakan. Mula sa mga lihim ng supernatural na kapangyarihan, mula sa mga espiritual na gamot, maaaring sabihin na nandito ang lahat. Ngunit bakit ito lang ang pinili ni Ginoong? Sining, pampatanggal. Bakit ko kailangan ang mga bagay na ito? Hindi ba sapat na ang magbasa? May daan patungo sa langit sa mga libro. Tungkol sa mahika, gusto kong gumawa ng sarili kong mahika. Sapat na ang pirasong bakal na ito. Ikatlong prinsipe, ang aking master ay isang santong tagagawa ng mahika. Yung mga mahika sa yaman. Mga pil, mahika. Para sa kanya, lahat ng ito ay pangkaraniwan lang. Ang pagpili ng materyales para sa paglikha ang tunay na mahalaga. Di na nakakagulat ang aking master. Ang kanyang paningin ay kakaiba. Kaya ngayon, pupunta na tayo sa Divine Bell. Nakarating na tayo. Ito ay ang tadhana na orasan. Ito ang pinakamakapangyarihang sundang ng ating dakilang tang, na ginagamit para sa pagpapalakas ng bansa. Sa loob ng 7 kayamanan, may repair kit para sa tadhana na orasan, na naglalaman ng lahat ng kailangang materyales. Salamat po sa inyo. Ang dakilang pagsasanay sa pagpapanday ng kayamanan. Talaga bang kayang ayusin ni Ginoong Qin?
Kahit na nakagawa si Ginoong Qin ng 5 antas na pambihirang kagamitan, iyon ay 5 antas lamang. Ito ay 100 na antas na kagamitan. Ito ay may hirap sa pagkukumpuni ng mga imperial na armas. Hindi ito maihahambing sa 5 antas na kagamitan. Talaga bang kayang ayusin ito? Siguradong kaya ng guro ko. Guruhan, saan ka nakakakuha ng sobrang tiwala? Dahil siya ang aking guro. Sana nga ganoon. Ilang oras na rin, hindi pa rin tapos ayusin. Hindi talaga kaya ni Ginoong Qin, di ba? Baka si Ginoong Qin ay hindi pa rin. Kung kahit si Ginoong Qin hindi magawa. Kung ganoon, maaaring wala nang makakagawa pa nito sa hinaharap. Seryoso bang ang Tang Dynasty ay tapos na? Diyos ng langit na tagapagbantay. Ang naunang emperor ng langit na tagapagbantay. Bumati sa ninuno. Nagmamasid ka sa orasan ng paglikha. Nakaunawa ka na. Nauunawaan mo ang kahulugan ng paglikha. Nakaunawa ka na. Nakaunawa sa tunay na kahulugan ng paglikha. Nakaunawa ka na. Nauunawaan mo ang langis ng paglikha. Ginoong Xi, iligtas ang Tang. Nasa proseso siyang magtagumpay. Sa Jinxian. Nasa proseso siyang magtagumpay sa Jinxian. Guro, napakabuti. Ito ay simpleng pagsasanay lamang. Talagang nakakapagpabago ng antas. Kapatid Qin, talagang kakaibang tao. Ang taong ito, talagang anak ng tadhana. Sa murang edad, walang kapantay ang kakayahan sa pagninilay. Ngunit nag-aayos lamang ng mga kagamitan. Maabot ang bagong antas. Walang hanggan ang hinaharap. Ganitong tao, anuman ang mangyari, kailangan nating panatilihin siya sa Tang. Hindi lamang siya umabot sa Jinxian. Nakakuha pa siya ng isang emperador na kakayahan. Pabrika ng paglikha. Ito ang pinakamataas na antas ng kakayahan. Hindi mahina sa mga mahika ng dakilang emperador. Sa aking kasalukuyang kakayahan, ang simpleng stone forest ay hindi problema. Ang lakas ni Ginoong Qin ay nakita ko na. Kahit na sa kasanayan sa paglikha ng kagamitan o sa kasalukuyang antas ng pagsasanay, ay lampas na sa karaniwan. Sobra naman ang papuri ng emperador. Nais kong magtanong kay Ginoong Qin ng isang tanong. Ikaw, handa ka bang maging guro ng bansa ng Tang? Guro ng bansa. Guro ng bansa ng Tang. Ito ay isang napakataas na karangalan. Katayuan. Higit pa sa hari. Sa ilalim ng isang tao. Sa ibabaw ng 10,000 tao. Ginoo, bagamat si Ginoong Qin ay napakahusay. Ngunit isa lang siyang golden immortal. Paano niya magagawa? Iyan. Ang antas ng kulto ng Jinxian ay karapat-dapat ba sa posisyon ng pambansang guro? Ang pambansang guro ay maituturing na kalahating pinuno ng bansa na rin. Mabigat ang responsibilidad. Kayo ay nagdududa sa aking pananaw. Ginoong Qin, huwag mag-alala. Ang Tang ay hindi kailanman magiging mahigpit sa iyo. Maaari ka pa rin magtuon sa iyong pagsasanay. Anong mga mapagkukunan ng pagsasanay ang kailangan ni Ginoong Qin? Ang Tang ay magbibigay sa iyo, Ginoong Qin. Sige, pumapayag ako. Ayos. Ako ang pinuno ng dakilang Tang. Ngayon ay umakyat ako sa trono upang ipahayag ang kautusan. Opisyal na itinatag si Qin Tian bilang guro ng ating dakilang Tang. Kung may kailangan si Ginoong Qin, ang dakilang Tang ay handang magbigay para kay Ginoong Qin. Nais kong magpanday ng isang sariling siyam na antas na mahika. Siyam na antas na bihirang bagay. Ginoong Qin, ito, maraming materyales para sa paglikha sa korte, ay naubos na sa pag-aayos ng mga bagay. Ang natira ay mga mababang antas na materyales. Baka hindi ito sapat para sa pangangailangan ni Ginoong Qin. Ngunit, hindi naman walang paraan. Anong paraan? Pagkatapos ng isang buwan, bubuksan ang lihim na imbakan ng mga sundalo. Kung may nais si Ginoong Qin,
Ang dakilang tang ay tiyak na maghahanap para kay Ginoong Qin. Maari. Ginoo Qin. Ang tang din ay may maraming mga mahiwagang gamot at elixir. Hindi na kailangan. Pero gusto kong makita ang mga mahiwagang kakayahan. Mas marami, mas maganda. Kaya, ipagkakaloob ko kay Ginoo Qin ang permiso na buksan ang silid aklatan ng mga sagradong kasulatan. Ito ang token para sa silid aklatan. Hinawakan ni Ginoo Qin ito. Maaaring pumasok at lumabas ng malaya. Maraming salamat. Ginoo, ako ang dakilang guro ng Tang Dynasty. Nagbabasa ng mga aklat tungkol sa mahika. Pero ito ay maliit na bagay. Ginoo, gawin niyo na po ang nararapat. Kapatid Qin, hindi tama. Dapat tawagin na siyang Ginoo. Binabati kita, guro. Bilang pambansang guro ng dakilang Tang. Hindi ko akalain na talagang nagawa mo ito. Ngunit Ginoo, kailangan kitang paalalahanan tungkol sa isang bagay. Ano yon? Kung dati, si Ginoong Qin ay nakinabang sa Tang Dynasty, maaaring okay lang na umalis siya noon. Pero ngayon si Ginoong Qin ay naging pambansang guro. Iba na ang sitwasyon ngayon. Dahil si Ginoong Qin ay inutusan ko. Ang iba kong kapatid ay natatakot na mahirapan si Ginoong Qin. Walang iba kundi ang laban sa pagkuha ng trono. Labanan sa kapangyarihan lang. Wala akong pakialam. Ginoong Qin, saan ka pupunta? Pupunta akong magbasa. Kahit na hindi na kailangan ng Kangbing Valley na pumunta ako. Pero sa ngayon, medyo mahina pa rin ang lakas ng Jinxian. Malakas ang kapangyarihan ng digmaang palasyo. Kahit ang dakilang kampana ng Tang ay nagkaroon ng bita. Gusto kong sumugod sa digmaang palasyo at patayin si Qinjan para ipaghiganti si ina. Kailangan ko pang maging mas malakas. Naliwanagan ka na sa batas ng espada. Natutunan mo ang batas ng buhay at kamatayan. Natutunan mo ang batas ng oras. Binasa mo ang silid ng mga sagradong aklat. 3,000 lihim na kasulatan. Naiintindihan mo ang lahat ng mga supernatural na kakayahan. Nagsasama-sama na. Binabati kita, nagkaroon ka ng pag-unawa sa imperyong supernatural. Muling binuo ang martial arts na may 3 mata. Pagbabalik ng hangganan sa dakilang Diyos ng ginto. Mahalagang mata ng martial arts. Kayang sirain ang lahat ng ilusyon. Hindi lamang nakuha ang mahalagang mata ng martial arts. Umabot din sa antas ng dakilang Diyos ng ginto. Sobrang dami ng mga natamo. Dagdag pa ang suporta ng pinakamakapangyarihang mandirigma. Kaya kong pisilin ang Stone Forest gamit ang isang kamay. Sir, nakalabas ka na ba ng customs? Malapit nang buksan ang Kangbing Valley. Hindi lang mga halimaw ang naroon. May mga halimaw pa na level ng Diyos Emperador. Lahat ba sila papasok sa Kangbing Valley? Nagsasabi lang ang guro ng bansa. Sa loob ng Kangbing Valley ay may batas ng mga dakilang emperador. Lahat ng papasok doon ay. Ang pinakamataas na antas ay pinipigilan hanggang sa maging hari ng mga diyosa. Ngayon, sa lupa ng Tenyuan, walang emperor ng mga diyosa. Walang sinuman ang makakapagpabago sa ganitong mga patakaran. Kaya ang mga emperor ng mga diyosa ay mga mahalagang tao sa iba't ibang puwersa. Walang sinuman ang magtatangkang magpakabangis. Pumasok sa loob nito. Ang pinakamataas ay ang hari ng mga diyosa. Ganun pala. Ang misyon na ito ay hanapin ang mga materyales para kay Ginoong Qin. Ano man ang halaga. Qinchen, hindi ko akalain na maglakas loob kang pumunta sa Kangbing Valley. Siya ang pumatay sa disipulo ng Zhan Huangbian. Iulat mo sa Zhan Huang. Siya nga ang tao. Isang langgam na may ganang galawin ang tao ng emperador. Lumapit ka at mamatay. Maingay. Langit na pugon. Naghahanap ng kamatayan.
Ito na ba ang kapangyarihan ng antas ng Diyos? Talagang malakas na. Sa ngayon, hindi pa rin ako kasing galing nila. Pero ayos lang. Makakamit ko rin ang antas na yon. Qinshan, Qinshan. Sobrang lakas mong sumugod ng diretsyo sa palasyo ng digmaan. Wala ka ng pag-asa. Siguradong mamamatay ka. Batang ito, dumating na ang iyong oras ng kamatayan. Haring mandirigma, magtatangkang kang saktan ng aking tao. Ibigay mo siya. Kung hindi, may masamang mangyayari sa'yo. Isang maliit na insekto lamang siya. Kailangan bang makipagdigma ang emperador ng Tang? Dahil sa kanya, laban sa aking haring mandirigma. Mukhang nakalimutan na ng Tang na imperyo ang kanilang unang leksyon. Sa maliit na palasyo ng labanan, ay karapat-dapat na parusahan ng aking dakilang guro ng Tang. Ano? Guro ng estado. Talagang tanga ang emperador ng Tang. Ano ba si Qinshan? Bakit niya nagawang maging guro ng estado? Nasa dulo na ng daan ang dakilang Tang. Umaasa na lang sa isang nakababatang henerasyon para sa mukha. Emperador ng Tang, naghahanap ka ba ng kamatayan? Digma ang emperador. Kayo sa digma ang emperador ay umatake sa aking guro. Babayaran ko ang utang na ito. Balang araw, ako'y magbabayad. Bukas na ang Zangbing Valley. Qinshan, tatakbo ka ba papasok sa Zangbing Valley? Lene. Lazy, pumasok kayo at maghanap ng materyales para sa paglikha ng kagamitan. Lanan. Guro ng bansa, sandali lang. Hindi ba't napagkasunduan natin? Hindi mo kailangan pumasok. May mga galit ako. Handa akong gumanti. Ang pambansang guro ay isang mataas na Diyos. Ang mga pangunahing tao sa loob ay mga hari ng Diyos. Sobrang delikado. Lalo na sa dambana ng digma. Tiyak na nakipag-usap na siya sa punong manggagamot. Talaga bang papasok ang punong manggagamot? Walang problema. Isa lang namang hari ng mga Diyosa. Kaya, mag-ingat ka, punong manggagamot. Huwag masyadong magpakaswail. CJ. Kapatid na Qin, bakit ka rin pumasok? May tao na gustong pumatay. Nasa labas ang proteksyon ng palasyo ng digmaan. Hindi madali itong patayin. Pero ngayon, pumasok na ang kalaban sa lawa ng mga tagong sundalo. Kaya may pagkakataon na tayo. Kapatid na Qin, ikaw pa ang mas matanda sa lahat. Ang paunahing puwersa dito ay mga hari ng Diyos. Yung mga gustong pumatay sa palasyo ng hari ng laban. Siguradong hindi madali. Walang problema. Ang tungkol sa pagpatay. Hindi ko matutulungan si Qin. Ngunit, mayroong isang magandang lugar para sa paghahanap ng mga materyales sa paglikha ng kagamitan. Anong lugar iyon? Sa gitna ng Kangbing Valley, may isang malaking templo. Iyon ay itinayo ng naunang emperador na lumikha ng Kangbing Valley. Dating palasyo. Tawag dito ay Dabaodian. Kung makikilala man, sa loob ng palasyo ay may walang katapusang kayamanan. Sayang. Sayang na. Saan mang dako ng panahon? Walang sinuman ang nakakuha nito. Sigurado akong maraming tao ang mayakip dyan. Siyempre. Marahil doon. Kapatid na Qin, ang makatagpo ng tao mula sa templo ng huling digmaan. Sige, tara na. Subukan natin ang swerte. Yan na ang sentro ng Kangbing Valley. Bato ay tagapangalaga ng templo ng damo. Qinshan. Hindi ko akalain na talagang magkakaroon ka ng lakas ng loob na dumating. Talagang masikip ang daan ng mga kaaway. Sa labas, naglakas loob ka pang makipag-away sa amin. Ngayon, tingnan mo kung sino pa ang nagproprotekta sa'yo. Narito ka na. Patay ka na. Walang makakaligtas sa'yo. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Mga payaso lang kayo. Bawal ang pribadong labanan sa harap ng Dobo Hall. Kung gusto mong makapasok sa Dobo Hall, kailangan mong pumasa sa kanyang pagsubok. Ang mga taong nakapunta na rito dati, halos wala ng mga pribadong laban. Lahat ay para makapasok sa damo ng kayamanan. Hindi ko akalain na may ganitong mga alituntunin. Qinshan, itong batong tao ang nagligtas sa buhay mo. Kung hindi, patay ka na ng ilang daang beses. Kapag umalis ka sa lugar na ito, iyon na ang iyong katapusan. Kuweba ng hari. Hindi siguro kailangang pumatay. Patakaran sa pagsusulit. Makaraos sa 3,000 hagdang, ay makakapasok sa templo ng kayamanan. Ngayon, lahat ng kalahok sa pagsusulit maghanda na. Ganito lang. Hindi ba't hagdang lang naman ito? Ang dali naman ito. Aakyat na ako. Qinshan, hintayin mong mahuli ko ang datuang templo. Yun na ang araw ng kamatayan mo. Sa oras na yun, walang makakapagligtas sa'yo. Ngayon, lahat ng sumali sa pagsusulit.
Tumayo na kayo. Anong pressure ito? Hindi ako makagalaw. Gusto ba tayong patayin ng hadlang ito? Mukhang ang grupong ito ay mga baguhan. Hindi ko alam. Ang tunay na anyo ng 3,000 hadlang ito. Bawat baitang ng 3,000 hadlang ito. Lahat ay naglalaman ng presyon ng mga batas ng daan. Walang kakayahan. Huwag nang mangarap na makapasok sa Damu Hall. Talagang isang walang katotohanang pag-asa. Qin-Chen, mayroon na kaming paghahanda sa War Emperor Hall. Kapag nakuha na namin ang Damu Hall, lahat ng tao sa Yongtang ay mamamatay. Lalo na ikaw. Qin-Chen. Ang pressure na ito, napakalakas. Napakalakas. Bawat baitang ba ay may pressure ng mga batas ng daan. Ang mga batas ng daan na nakapaloob sa baitang na ito. Parang makakakuha ako ng kaalaman. Qin-Chen, anong ginagawa mo? Gino Qin, hindi na pwede to. Umalis na kayo muna. Susundan ko kayo mamaya. Hindi naman siguro si Qin-Chen hindi makakaraos sa unang palapag, di ba? Baka naman tinitingnan lang niya na magaling siya. Talagang mahina ang potensyal. Tingnan mo. Hindi man lang makakyat itong taong ito sa pangalawang palapag. Diretso lang siyang nananatili sa unang palapag. Gusto bang pilitin ang sarili? Talagang nakakatawa. Nagmamasid ka sa 3,000 hadlang bato sa unang palapag. Nakaunawa ka na. Naiintindihan mo na ang kalooban ng apoy. Ipagpatuloy mo ang pagmamasid sa unang palapag ng 3,000 hadlang. Nabuo ang iyong pag-unawa. Naiintindihan mo na ang batas ng apoy. Ipagpatuloy mo ang pagmamasid sa unang palapag ng 3,000 hadlang. Nabuo ang iyong pag-unawa. Naiintindihan mo na ang daan ng apoy. Ano yon? Hindi ba si Qin-Chen ay hindi makakyat sa pangalawang palapag? Bakit bigla siyang nagpakita ng ganitong kababalaghan? Si Qin-Chen ay nagtatago ng kanyang kakayahan. Hindi ba si Ginoong Qin ay patuloy na nagtatago ng kanyang lakas? Ang aking antas ay umabot na sa gitnang yugto ng Dalu Jinxian at nakontrol ko na ang kapangyarihan ng daan ng apoy. Ngayon, walang problema sa pag-atake sa Shilin ng 78 beses. Kung makakamit ang 3,000 batas, hindi alam ang sariling antas. Hanggang saan kaya ito lalago? Maaari bang maging Diyos ng mga immortal? Umupo na naman si Qin-Chen. Hindi na naman kaya ng taong ito. Hahaha. Akala ko si Qin-Chen ay isang panandaliang tagumpay lang pala. Hindi ko inasahan na ang batang ito ay umabot sa pangalawang antas dahil sa kanyang lihim na baraha. Talagang basura. Talagang hindi kayang gawin ni Qin-Chen. Umabot lang sa pangalawang antas dahil sa isang lihim na baraha. Talagang basura. Nag-obserba ka sa 3,000 hadlang bato sa pangalawang antas. Nakaunawa ka na. Naiintindihan mo na ang kalooban ng tubig. Patuloy mong pinagmamasdan ang ikalawang antas ng 3,000 hadlang daan. Nakaunawa ka na. Naiintindihan mo na ang mga batas ng tubig. Patuloy mong pinagmamasdan ang ikalawang antas ng 3,000 hadlang daan. Nakaunawa ka na. Naiintindihan mo na ang dakilang daan ng tubig. Nandito na naman. Ano ba talaga ang ginagawa nitong tao na to? Siguradong may lihim na baraha na naman siya. Hindi tama. Parang hindi ito ang lihim na baraha. Ang sinasabi mo ba ay na may naintindihan siyang bagay? Paano nakalampas si Qin-Chen mula sa 3,000 hadlang na ito? Naiintindihan ang mga bagay. Ano itong napakalakas na pag-unawa? Wala tayong nararamdaman. Tanging presyon lamang ang nararamdaman natin. Sa wakas, naintindihan ko. Ang potensyal ni Qin-Chen, hindi maliit, kundi sobrang laki. Si Qin-Chen ay unti-unting nauunawaan ang bawat baitang. Ang talino niyang ito, hindi na siya parang tao. Anong uri ng pambihirang talino ito? Isang baitang, isang pagkaunawa. Tao pa ba siya? Ang talino niyang ito, talagang kahanga-hanga, parang Diyos. Tunay na naging isang henyo si Qin-Chen. Ito ang tunay na henyo. Tingnan mo, patuloy pa rin siyang umaakyat. Sayang naman. Bagamat napakataas ng kanyang pangunawa, sa huli, masyadong mahina pa rin siya. Mga tao mula sa War Emperor Hall. Nakalakad na tayo ng mahigit 2,000 palapag. Itong Dabu Hall. Sa huli ay para pa rin ito sa palasyo ng digmaan. Sa antas ng Hari ng Diyos. Nakarating na. Mas malakas na ito kaysa dati. Ngayon ay hindi ko na alam kung ilang beses na itong katumbas ng mga bato ng gubat. Kahit pa makaharap ulit ng digmaan na hari. Baka hindi pa ako matalo. Ngunit ang haring digma ay may mga lihim din. Halos kalahating hari na ako ng digma. Wala nang masyadong tao sa harap. Lazy. Si Lin ay nandyan pa. Ang pinakamabilis ay ang dambana ng digma. Hindi dapat hayaan si Qinzhan. Nakuha na ni Kenshin at ng iba. Kailangan ng bumilis. Tingnan mo. Yung tao, bumilis na. May natitira pa ba siyang lakas hanggang ngayon? Paano ito posible? Ang bilis na ito. Talaga bang may natira pa siyang lakas dati? Hindi ko pa nakikita ang ganitong henyo. Qin-Chen, nais mo bang maabot ang digmaang imperyo?
Kung talagang makakakuha si Ginoong Qin ng pagkilala mula sa dambuhalang templo, mukhang may tunay na henyo na lumitaw sa mundong ito ng Tenyuan. Maaaring hindi ko na makita ang ganitong henyo sa buong buhay ko. 2,000 na palapag. Ito na ba ang hangganan? Okay. Sobrang bigat ng pressure. Hindi ko alam kung kumusta na si Ginoong Qin. Siguradong na-disqualify na siya. Siyempre, sa itsura ni Qin Chen, napakahirap ng umakyat sa isang antas. Talagang hindi sapat ang potensyal ng taong iyon. Uunahan ko na. Qin Chen, nahabol na. At saka, parang madali lang. Anong lakas ito? Talaga bang? Hindi natin nakilala ang dakilang tao. Tingnan mo, ang itaas ng ulo ni Qin Chen. Pumasok ang gintong lotus. Nagsanib ang daan at bunga. Ginoong Qin Chen, ito na. Ang emperador ng mga Diyos. Ito na ba ang antas ng emperador ng mga Diyos? Daan ay nagkakaisa. Walang kapintasan ng katawan. Malinaw na nararamdaman ang mga batas ng langit at lupa. Ngayon, harapin ang haring digma ng walang takot. Kahit na ako'y nasa simula pa lamang. At ang haring digma ay ganap na. Sapat na ang pumatay sa kanya. Gamit ang aking kasalukuyang lakas. Katumbas ng 3 haring mandirigma na walang kahit anong tanong. Gusto ang templo ng yaman. Sayang, hindi pa kayo karapat-dapat sa templo ng mandirigma. Malapit na, malapit na. Ang templo ng yaman. Mabilis na magiging atin ito. Kapag nakuha na ang templo ng yaman, saka natin papatayin ang batang hayop na si Qin Chen. Madali lang. Iyon na. Yung walang silbi na si Qin Chen. Matagal nang bumagsak yan. Hindi talaga maihahambing sa atin. Narinig ko, nandyan pa si Qin Chen sa pangalawang palapag. Hahaha. Qin Chen, paano mo ako nahabol? Paano ito posible? Paano mo ito nagawa? At mukhang madali lang. Hindi dapat makuha ni Qin Chen ang Duobao Hall. Kumilos na. Ihagis si Qin Chen. Maingay. 2 manggas na bughaw. Sabi ko, bakit kayo nagmamadali? Akala ko, dahil ito sa kapangyarihan ng bagay na ito. Talagang wala na ang bagay na yon. Isang grupo ng basura na lang. Qin Chen, huwag kang magyabang. Hintayin mong lumabas ang Kangbing Valley. Sigurado kang mamamatay. Sa wakas, narito na tayo. Ang aking pangalan ay Dabaoxian Emperor. Aking tagapagmana. Sa wakas, naantay kita. Mula ngayon, ang buong Kangbing Valley ay iyon na. Hindi ko akalain na talaga niyang magagawa ito. Sa wakas si Ginoo Qin ay nagtagumpay na. Hindi ko akalain na may makakagawa talaga nito. May-ari na ang dapitan ng templo. Ano ito? Anong nangyari? Bakit may salungat na puwersa? Qin Chen, anong nangyayari? Bakit itinulak ng Kangbing Valley ang lahat? Iyan ay si Qin Chen, ang hayop. Nasa 3,000 hagdang bato si Qin Chen. Inaatake ang mga tao ng Zhan Huangdian. Nakuha na niya ang Duobao Hall. Magaling si Qin Chen. Talagang nananakaw pa ng pagkakataon sa palasyo ng labanan. Kailangan mamatay si Qin Chen. Emperador ng labanan. Nakuha ni Qin Chen ang Treasure Hall. Malamang ay lakas. Biglang umangat ng husto. Kahit pa maging Diyos Emperador si Qin Chen, ay basura pa rin. Ako ay handang-handa na. Isang simpleng Qin Chen. Hindi ito mahalaga. Tingnan mo. Ano yan? Hawak ang araw at buwan, abot ang mga bituin. Walang katulad na tao sa mundo. Sinasanay niya ang mga nakatagong sundalo. Hindi ko akalain. Ang buong gulod ng mga tagong sundalo ay isang anyo ng mahikal na yaman. Hindi pwedeng makuha niya ang ganitong mahikal na yaman. Lumaban. Pigilan si Qin Chen na mag-transform. 3 forma ng pagsabog ng langit.
Bakal na puno ng dragon. Emperador ng Tang. Kailangan mong labanan ako. Qin Chen. Siya ang aking guro sa bansa. Sino ang may lakas na saktan ang guro ko? Siyang makakalaban ko. Emperador ng Tang. Ito ay isang tiyak na daan patungo sa kamatayan. Kung gusto mo talagang mamatay, sige, sumama ka na kay Qin Chen sa kanyang libingan. Labas na kayo. Kasama ang Haring Mandirigma. Tatlong Diyos ng mga immortal. Lahat ng tao sa Haring Mandirigma ay lumabas na. Noong una, hindi ko mapuksa ang Dakilang Tang. Dahil mayroong Zhen Huabel ang Dakilang Tang. Ngunit ngayon, ang orasan ng kapalaran ay pinipigilan ang kapalaran ng Dakilang Tang. Hindi na ito hangganan ng Dakilang Tang. Hindi kayang protektahan ng orasan ng kapalaran ang Dakilang Tang. Ngayon, tingnan natin kung paano kalalaban. Una, papatayin kita. Pagkatapos, papatayin ko ang batang hayop na si Qin Tian. Dumating na ang katapusan ng Dakilang Tang. Mahal na digma ang emperador. Tayo na ang bahala sa pagpatay sa dalawang taong ito. Napakatanga. Siyam na antas ng kayamanan. Kahon ng kaguluhan. Nagawa. Hindi ko inasahan. Ang buong bodega ng mga sundalo ay talagang iniwan ng dakilang emperador ng maraming kayamanan. Kagamitan ng batas na humuhubog. Gamit ang malaking sining ng paglikha at mga materyales na nakuha dati. Sa wakas ay naiproseso na ang sariling kagamitan. Kailangan lang maghintay na maging Diyos ng mga immortal. Ang Chaos Ding ay maaari ring magbago at maging isang napakalakas na armas. Ngayon, dumating na ang iyong oras ng kamatayan. Qin Chen, kahit na makakuha ng isang siyam na antas na mahika, ano naman ang mangyayari? Noong panahon ng Dakilang Tang, halos nawasak ang Dakilang Imperyo sa pamamagitan ng mga makapangyarihang armas. Isang siyam na antas na mahika, hindi ito mahalaga. Qin Chen, lahat ng ginawa mo ay walang silbi. Pagkatapos mong mamatay, kailangan kong hukayin ang libinan ng ina mo. Saktan ang kanyang bangkay, durugin ang mga buto, itapon sa abo. Kayong lahat, may paraan na kayo para mamatay. Tahanan ng kapalaran, pugo ng langit. Ito, anong nakakatakot na paraan ito? Mahal na Ginoong Digma, ang batang ito ay naging napakalakas na. Hindi ko akalain na isang beses lang sa Kangbing Valley. Ang lakas ni Qin Tian ay talagang umabot sa ganitong antas. Kung ang ganitong kapangyarihan ay tumama sa akin, syempre, ako'y mamamatay. Hayaan si Qin Tian na maging guro ng Dakilang Tang. Ito ang pinakatamang desisyon na ginawa ko. Sa pagkakataong ito, tiyak na mawawasak ang digmaang imperyo. Ihandog ninyo ang lahat ng inyong lakas para sa akin. Tulungan niyo akong maging emperador. Mabilis. Kung hindi, tayong lahat ay mamamatay. Ito ay para sa Ginoong Digmaan. Para sa hinaharap ng dambana ng digmaan. Ito ang antas ng emperador ng mga diyosa. Hahaha. Qin Chen, ngayon ako ay emperador ng mga diyosa na. Sa ilalim ng emperador ng mga diyosa, lahat ay mga insekto. Qin Chen, mamatay ka na. Napakakatawa. Ito ay kapangyarihang nakuha sa pamamagitan ng sakripisyo. Paano ito may tuturing na isang emperador? Dalawang manggas ng Birding Dragon. Kakatawa. Ako ay emperador na. Sino ang kalaban? Kailangan talagang iligtas si Qin Tian. Hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan. Ang lakas ng Haring Digma ay talagang nakakatakot sa ganitong antas. Ito na ba ang emperador ng mga diyosa? Kung ikukumpara sa emperador ng mga diyosa, talagang may pagbabago sa kalidad. Nanonood ka habang umaaksyon ang emperador ng mga diyosa. Nakaunawa ka na. Nakuha mo kung ano ang ibig sabihin ng emperador ng mga diyos. Nakahawak sa mga batas. Ang pagsasanay at pag-abot sa daan ay nagiging emperador. Patuloy kang nanonood sa mga galaw ng emperador ng mga diyos. Nakaunawa ka na. Nakuha mo ang diwa ng daan ng emperador ng mga diyos. Patuloy kang nanonood sa mga galaw ng emperador ng mga diyos. Natutunan mo na. Naputol mo na ang huling hadlang. Ang 3,000 batas, ang daosang binuo, nagsama bilang isa. Qin Chen, ikaw na inutil. Naramdaman mo na ba ang lakas ng ating Haring Mandirigma? Ikaw na pangit na buhay. Sa sandaling oras, tuluyang mawawala ka na. Tingnan mo, emperador ng Tang. Ito ang magiging kapalaran ng pinili mong guro ng bansa.
Paano maaaring matalo ang digmaang emperador sa ganitong basura? Para sa diyosa ng mga diyosa, upang supilin ang lahat ng kaaway sa mundo. Ikaw, naging emperador ka na. Paano ito posible? Nag-alay ako ng 6 na mga nakaraang emperador para maging Diyos ng mga Diyos. Paano ka naging emperador? Hindi makapaniwala na naging emperador siya. Sobrang hindi ka panipaniwala. Ngayon, talagang nagbago ang sitwasyon. Wala nang pagkakataon ang dambana ng digmaan na makabangon. Qin Chen, lahat tayo ay mga Diyos na ngayon. Walang dahilan para magpatayan. Mag-usap tayo ng maayos. Maaari nating ayusin ito ng mapayapa. Hindi ka karapat-dapat. Sa dakilang kaisipan, patay na ang Haring Mandirigma. Siyang makapangyarihang Diyos. Namatay siya sa isang sapantahan ni Qin Chen. Nang maging Diyos si Qin Chen, gaano nga ba katakot ang kapangyarihan? Napaka hindi ka panipaniwala. Isang sapantaha ay kayang patayin ng isang Diyos. Ang mga dating galit, dapat na ring ayusin. Si Qin Chen, mali ako. Tunay na mali ako. Hindi ko dapat nakipag-away sa'yo. Hindi ko dapat. Pakiusap, patawarin mo ako. Ayaw kong mamatay. Pakiusap. Guro ng bansa, patawarin niyo kami. Alam naming mali kami. Pakiusap. Huwag niyo kaming pumatayin. Huwag. Pagpatay, bayaran. Ang inyong kasalanan. Dapat bayaran ng buhay. Panday ng langit. Inang, tapos na ang lahat. Nasa langit ka na. Maaari ka nang magpahinga.